integration, area under the curve. Maraming nagtataka tapos nagrereklamo. Naiinis kasi ang hirap ng integration. Bakit kailangan aralin? Sinasabi nila hindi naman magagamit sa totoong buhay or sa trabaho. Well, sa video na ito ay tuturo ko kung bakit mahalaga ang integration, saan to ginagamit, at iintindihin din natin ano ba talaga yung integration. Simulan natin dito sa curve na to. Alam natin na ang area ay parang yung space na nasa loob ng mga linya. Ito yung mga area. Yan. Area ng triangle, area ng rectangle. Yan. Yung nasa loob ng mga lines natin. At kung kukunin natin sila, nagmumultiply lang tayo. For example, itong triangle, di ba? 1/2 base times height. Ito yung base, tapos ito yung height. Dito naman sa rectangle, pinagmumultiply lang natin yung length at saka yung width. Ito yung length, tapos ito yung width. Tapos may iba't ibang shapes pa. Kaya na circle, ayan, trapezoid, parallelogram, yan, iba't ibang types ng shapes. Pero paano kung ang gusto nating hanapin ay irregular shape, kaya ng ganito? Paano mo makukuha yung area nito? Well, pinag-isipan niya ni Isaac Newton. Kaya kasalanan niya kung bakit tayo may calculus. Siya mismo ang nakadiscover ng calculus. So kung hahanapin natin itong area na ito, mahihirapan tayo. Kasi irregular shape nga. Hindi tayo makakaisip ng exact na formula na ganito na pwede sa lahat ng irregular shapes. For example, paano kung nag-iba na, ganyan na? Di iba na yung area na ito. Kasi iba na yung shape niya eh. Kaya dun papasok si integration. Ano ba ang integration? Di ba alam natin na ang integration ay sum of infinitely small areas. Kung gusto natin kunin itong area na ito, for example, or meron tayong mga boundaries dito. Ito si A, ito si B. Ayan, ito yung boundaries natin. So, bale gusto nating malaman yung area na ito. Paano natin yan kukunin? Well, pwede tayo gumamit ng rectangle para mas less complicated kaysa gagamit ka ng triangle or circle or parallelogram or kahit ano pang shape. Kasi dito, sa rectangle, multiply mo lang yung width tsaka yung length. Bale, kung gagamitin natin yan dito sa area under the curve, ang magiging itsura niyan, for example, i-divide natin to kunwari ng equal parts. Ayan. Bale, yung height ng mga yan ay ito. Yan. Kung mapapansin nyo, meron pa ring mga areas na hindi nako-cover. Pero kung kukunin natin yung area, kunin muna natin ito na lang, itong maliit. Ang kailangan natin gawin ay i-multiply yung width nito tapos yung height nito, di ba? So ano ba tong height na to? Ito ay yung nandito na number, di ba? Ito. Or yung makukuha mong value dito sa function na ito, itong curve natin, kung nag-input ka ng x na ito, yung x na yan. So ang area nito mismo ay f of x multiplied by x minus x1. Baliktad, x1 minus x. Ano yan? Ano yung x1 minus x? Ito yung x1. Bali, pinag-minus natin itong x1 tapos yung x. Kasi itong x1, ito yun. Ito mismo yun. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung x1. Tapos, itong x, syempre 5, di ba? Ito yung 5 eh. Para makuha natin ito mismo na length, ipagmaminus lang natin itong length na to, which is 6, tapos yung length na to, which is 5. Ito yon, x1 minus x. Ngayon, alam na natin yung isang area ng isang rectangle natin under the curve. So, kung kukunin natin yung pangalawa, ganun din, x2 minus x1. Pero since ito lahat to, itong length na to ay parehas dito, kasi nga equally divided na mga rectangle to. Tapos parehas din na f of x yung height nitong mga to, nag-iiba, f of x. Kasi kung in-input natin tong x1 na to, sa f of x natin or dito sa equation ng curve na ito, makukuha natin yung height, di ba? Kasi ang f of x ay equal nga sa y, which is yung height niya. Ito, height niyan, height nito, or length pala, length ng mga yan. So lahat ng individual areas na yan ay ganito ang equation ng area nila. Ngayon, para makuha natin yung area nung nasa baba ng curve, kailangan natin i-add ito individually. So, ano ba ang ginagamit natin pag mag-add tayo? Diba summation? Yan yung ganyan, yung sigma sign. Kunwari itong mga 1, 2, 3 na itong mga x natin, i-represent natin as n. So, bali itong
x1 minus x natin or itong mga length na ito ay pwede rin nating sabihin na change in x or difference in x, di ba? Difference in x of n na lang. O kung sasabihin natin itong x na ito, yung x1 minus x, itong length na to ay change in x1, tas itong x2 minus x1 na ito ay change in x2. Kung isasum natin ito, edi ang isasum natin ay yung areas na f of x multiplied by change in x of n. So, ang mag-iiba yung x of n natin from 1 to pang ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5. To 5. Diba? Kasi 5 na rectangle. So, parang ganito yung magiging equation natin. Pero paano kung gusto pa natin i-divide ng mas maliliit na rectangle to? Para mas maging accurate yung shapes natin. Mas malapit siya sa shape ng curve. So, gawin natin yan. So, kung pinanipis pa natin yung change in x of n natin, magiging ganito na yung itsura nung mga rectangles natin. Dumami na sila. So, bali, hindi na 5 ito. Dumami na. So, kunyari, for example, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, 16 lahat. 16 lahat. So, magiging 16 na ito. So, sum nung 16 na rectangles. Pero kung i-zoom natin, for example, dito sa portion na ito, ang makikita natin sa loob ay itong curve, tapos may areas pa rin na hindi natatakpan. So, zoom pala natin, no? So, ganyan. Pag zoom mo yan, may ganyan pa rin. So, meron pa ring areas na hindi natatakpan, gaya nito. Tapos ito. So, ito, dapat hatiin pa natin. Mas manipis pa dapat dyan. Dapat gawin nating sobrang nipis na mga areas hanggang sa negligible na lang yung mga butas dito. Hanggang sa hindi na natin sila makita. So, anong nangyayari pag ginagawa natin yan? Pinapaliit natin ng pinapaliit ng sobrang liit yung mga change in x of n natin. Itong mga tong maliliit na ito, ginagawa nating mas maliit pa. Tapos padami ng padami yung rectangle natin. So, ang 16 natin or yung 16 sa taas ay nagiging infinite. Lumalapit sa infinite. Kaya pwede natin isulat yan na the limit as n approaches infinity, ayan, summation, n is equal to 1, tapos ito n, f of x multiply by change of x of n. So, ay, hindi lang pala to f of x, x of n yung nasa loob. Kasi nag-iiba rin. Ito yung f of x nung una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito. Yan, nag-iiba rin to. Yung height ng f of x natin. And so, nagiging ganito yung equation natin. Tapos kung tatandaan nyo, ang ibig sabihin ng integral ay sum of infinitely small quantities over a given range. So, yung range natin dito ay yung magmula dito hanggang dito kasi yun yung gusto nating kunin na area. For example, ito yung A, ito yung B. Diba yung change in x of n natin, sabi natin ay difference in x. Difference ng x at saka yung x1. Alam nyo ba na itong sign na to, ang ibig sabihin niyan ay s din lang. Yung s na yan, ibig sabihin niyan ay summa sa Latin. At ibig sabihin ng summa sa Latin ay sum. So, S lang yan. Sum ang ibig sabihin yan. So, parang nagsasum ka. Tapos yung nilalagay natin dito, yung A, tas yung B. Yan yung mga boundaries kung ano lang ang gusto mong kunin. So, ito yun, A, tsaka yung B. So, integration to ng function natin na f of x multiplied by, diba ito, change in x of n or difference in x. Difference in x. Yan yung integration. Bali, ang integration ay pag-a-add ng infinitely small areas ng mga rectangle hanggang ma-approximate mo ng sobrang accurate. Hanggang itong maliliit na space na ito ay negligible na lang. Bali, kaya ang integration natin ay AB, yan yung area natin, A to B, tapos may f of x multiplied by dx dahil ito ay f of x, yan, nag-iiba yan, depende dun sa curve, yung height niyan. Tapos, itong dx ay ito. Dx. Difference ng x tapos yung x1. Pag minus mo lang to, yan na ay dx. So, di ba kukuha tayo ng area width times yung length. Summation ng mga areas ng rectangle from A to B. Yan ang integration. So, ngayon na naintindihan na natin ang integration, may idea na tayo kung gaano siya kahalaga.
Pero bago ko sabihin yung mga real-world application ng integration, mag-solve muna tayo para makarelate tayo. Ma-relate natin yung mga sinosolve natin sa real world. Okay, ito yung una nating problem. Dalian muna natin para maintindihan natin lalo. So, pag may mga ganito kang problem na integration, hanapin mo yung area below yung isang function, tapos dun sa x-axis, or kahit ano pang area na paghahanap, ang kailangan mo munang gawin ay i-visualize. Paano mo i-visualize? Yun ay kailangan mong mag-graph. So, i-graph natin itong function na ito para ma-visualize natin siya kung asan ba siya sa graph natin. So, ito yung x, ito yung y. Unang-una mong gagawin para mag-graph mo yan, pwede namang mag-substitute ka ng mga x mo para makuha mo yung y. Kasi yung f of x mo ay equal lang sa y. So, pag nag-substitute ka ng number dito sa x mo, may makukuha kang corresponding na y. For example, kung nag-substitute ka ng 2, may makukuha kang y. So, dito yung 2, tapos may makukuha kang y, ayan yung point. Tapos, may point dyan, point dyan, point dyan, point dyan. Tapos, susundan mo lang yung mga points na sinubstitute mo. Pero para mas madali, ang kailangan mong gawin ay kunin na lang yung intercepts nitong function na ito. Yung x-intercept at y-intercept. Ano ba yung intercepts? Yun yung mga points na naglalay sa y tsaka x-axis mo. So, kunyari, kung yung curve mo ay ganito, ayan, ito yung x-intercepts mo, dalawa, tapos isang y-intercept. Paano kung ganyan? Eh di ibig sabihin, ayan, x-intercept mo tong mga to, tapos isa sa y. Kaya kasi yun lang yung tumama sa y, tas ito lang yung mga tumama sa x. So, given itong function na to, kunin natin yung x-intercept at saka y-intercept natin. Paano yan kunin? Diba? Kung ang point mo ay nasa y, edi yung x mo dyan sa point na to ay 0, diba? 0, tapos meron kang y. Ito yung y na yun. Kung sa x naman, yung point mo dyan, diba? May value ka ng x, tapos yung y mo ay 0. Diba? Yun lang. So, ang gagawin mo lang dito sa function na to, gawin mong 0 yung y para makuha mo yung x-intercept. Tapos kung gusto mo kunin yung y-intercept, gawin mong 0 yung mga x. So, kunin muna natin yung x-intercept natin. Una mong gawin, palitan mo to ng y. Y is equal to 3 plus 2x minus x squared. Ngayon, kukunin natin si x. So, equal natin to sa 0. 0 is equal to 3 plus 2x minus x squared. Ayusin natin to. Bale, pares lang yan sa negative x squared plus 2x plus 3. O, diba? Trinomial lang siya. Pag may ganyan tayo, ano bang ginagawa natin? Diba? Quadratic factoring. Paano mag-quadratic factoring? Kukunin mo yung last term, diba? Itong 3. Tapos hahanap ka ng, pag minultiply mo yung dalawang number, lalabas 3, ito. Tapos pag pinag-add mo, lalabas ay 2. So, umpisa natin sa 1. 1 at saka 3. Pag minultiply mo, 3 ang lalabas. So, check to. Pag pinag-add mo, 4 ang lalabas. So, hindi dapat 4. Dapat 2, di ba? E di gawin natin, wait. Kasi may negative pa to. Kailangan natin ilabas muna yung negative. 0 is equal to negative x squared minus 2x minus 3. Ayan. So, pag binalik mo to dun sa loob, makukuha mo lang ito ulit. Nilabas lang natin yung negative. So, kunin natin yung factor nito. Ganun din. So, negative 3 na ito. Hanap ka ng numbers na pag minultiply mo, negative 3. Pag inadd mo, negative 2. So, para maging negative 3, di ba ang multiplication, dapat may isang sign na negative. Either ito or ito. Tignan natin kung ito. So, pinag-multiply natin, edi negative 3. Kung pinag-add natin, negative 2 ang lalabas. So, yan nga yung factors. 1 at saka negative 3. So, 0 is equal to negative x plus 1 tapos x minus 3. Ito yung factors natin. Pagkatapos nyan, i-equal mo lang sila sa 0. X plus 1 is equal to 0. X minus 3 is equal to 0. So, kunin mo yung x nito. Yan ay x is equal to negative 1. Tapos ito namang isa, x is equal to positive 3. So, ito yung dalawa nating x-intercept. So, i-point natin sila. I-plot natin sila sa graph natin. Okay, saan yung x is equal to negative 1? Nandito, di ba? Negative 1 to. So, ito yung point na yon. Tapos, yung x is equal to 3, nandito. So, yan yung dalawa nating x-intercept. Kunin naman natin yung y-intercept. Pag kukunin yung y-intercept, iset lang yung x sa 0. So, 0 to at saka 0 to. Y is equal to 3 plus 2 times 0 minus 0 squared. 0 squared, 0. 2 times 0, 0. So, y is equal to 3. So, asan yung point na yan? 1, 2, 3. Dito yung point na yan. So, nakuha na natin yung mga intercepts natin. Next naman, kunin din natin itong nasa gitna para makita natin kung ano yung direction ng curve natin dito sa dalawang points na to. Ang gagawin mo lang, i-substitute mo dito sa equation mo.
So, meron mga problems na bigay na yung curve. Mas madali na yun. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung paano i-graph para alam nyo din. So, ano ba to? Di ba 1 to? Ito 2. Ito 3. Kunin natin yung points dito. Ano yung y natin pag 1 at 2 yung x? Y is equal to 3 plus 2, 1 muna, minus 1 squared. 1 squared ay 1 din lang. Ayan, lagyan natin ng parenthesis. Ito ay 1. Ito ay 2. 3 plus 2 ay 5. Minus 1, 4. So, kung 1 ang x mo, 4 ang y mo. Ayan, nandito. Paano kung 2? 3 plus 2 times 2 minus 2 squared. 2 squared ay 4. 2 times 2 ay 4. 4 plus 3, yan ay 7 minus 4, yan ay 3. So, kung 2 ang x mo, 3 ang y mo. Andito yung 3. Ayan. So, yung curve mo, nakita mo na. Ayan na. Ito yung itsura ng curve mo. Gandahan natin. Yan. So, bali yan yung itsura ng curve mo. Ngayong alam mo na yung itsura, alam mo na yung kukunin na area. Sabi niya, find the area below yung function mo. Ito yung function mo, yung curve. And above the x-axis. Ito yung x-axis mo. So, bali, ito yung area na kukunin natin. Ito ay negative 1. So, integration lang. The integral, ano yung boundary mo? Diba? Negative 1 tapos sa 3. Kasi yun yung area na ito eh. Ayan. Diba? Ito yung dalawang boundary niya. Magmula sa negative 1 papuntang positive 3. Tapos yung f of x mo. Ano yung f of x mo? Diba f of x dx yan? So yung f of x mo ay ito. Itong function na ito. So 3 plus 2x minus x squared dx. So ito yung area natin. So integration na lang ang gagawin. Integrate natin itong function natin. So ang integral nito ay di ba pwede nating i-distribute ito? Magiging integral of negative 1, 3 plus integral of blah blah blah, yung 2x, tapos integral naman nung susunod. Bale, ganun lang yung gagawin natin. So, integral ng 3 ay magiging 3x, 1 yan kasi mag-a-add, tapos over 1. Kaya 3x lang. Plus 2x squared over 2. So, magka-cancel to. Minus x cubed over 3. So, nadadagdagan lang. Power rule lang. Yan ay i-evaluate natin sa boundaries na negative 1, 3. Ito yung area natin. So, ito ay x squared na lang. Ang gagawin lang natin dito, pag ganyan na, substitute natin yung 3 mo na bago yung negative 1. So, taas bago yung baba. A is equal to, so 3 times 3, sinubstitute lang natin yung 3 plus 3 squared minus 3 cube over 3. Yan ay ima-minus natin sa substitute yung negative 1, 3 times negative 1 plus negative 1 squared minus negative 1 cube divided by 3. So, evaluate natin to. Anong makukuha natin? 3 times 3 ay 9. 3 times 3 ulit to, 9 din. 3 times 3 times 3, ay wag, cancel na lang natin tong 3. Tapos yung isang 3 dito, magiging 3 squared na lang. So, 3 times 3 din, yan ay 9. 9 minus 9, 0. So, 9 ang matitira. Ito ay 9 minus 3 times negative 1 ay negative 3. Negative 1 squared ay 1. Negative 1 raised to 3 ay negative 1. Tapos over 3 yan. So, negative 3 plus 1 ay negative 2. Negative 2 minus negative 1/3. So, negative 5 over 3 ito. Evaluate natin. Ito na yung area natin. 9 times positive 3. Yan ay 27 minus, may over 1 dyan. 1 times negative 5. Yan ay negative 5. Divided by 3. Kasi 3 times 1. Equal yan sa 27 minus 5. Yan ay positive 32 over 3. So, ang area natin under the curve ay 32 over 3. Ito yan. Ito. Yang area na yan. Itong area na ito. Yan. So, ganun lang kumuha ng area under the curve. Unang-unang gagawin, mag-graph. Sa-substitute lang ng x and y intercept natin. Kukunin lang yung x at y intercept. Tapos, kunin yung mga missing. Pero kung may graph na, edi diretso na kayo sa ganito. Integrate nyo kaagad. Integral ng boundaries, ayan. Tapos, yung function multiplied by dx. So, paano naman kung ganito yung curve mo? Kunyari, ito yung x and y axis. Tapos, yung curve mo ay paganto, paganyan. Tapos, hanapin mo daw yung area na ito. Ganun din lang. Itong function na ito, for example, kunyari z of x yung function mo. Ay z of y pala. Kasi, yung y na ang isa-substitute mo, kaya z of y, yung y na ang isa-substitute mo dito sa function na ito para makuha mo yung equivalent niya na x. Ayan. Kung
ito yung point mo, yung equivalent niyang x. Kung ito yung point, equivalent niya na x. Kaya zy na. Dito, f of x kasi magsasubstitute ka ng x dito sa function mo para makakuha ka ng y, di ba? Ganun lang din dito. Nagkabaliktad lang. Tapos syempre, multiplied na yan sa dy. Bale, yung area mo, a is equal to integration ng ito na yung boundaries mo. So, ito yung y1 mo, ay ito yung y, tapos ito yung y1. For example, kunyari 7 to, tapos ito 2, o di from 2 to 7. Tapos yung zy mo, yung equation ng zy mo, tapos dy. Ganyan lang, tapos ganito na ulit yung gagawin mo. Integrate mo yung function, substitute mo yung 7, minus mo sa sinubstitute mo sa 2. Paano kung ganito na? Determine the area to the left of q of y. Ayan yung equation natin. And the right of x minus 1. So q of y, y na yung nasa loob. Bale, ibig sabihin yan, ang isa-substitute mo ay y para makuha mo x. So, parang yung kanina, yung tinuro ko, parang paganyan yung curve. May boundaries tayo dito sa y, tas yung curve natin nandito o kaya nandito. Pero dito sa word problem natin, sabi niya, right ng x is equal to negative 1. Saan ba yung x is equal to negative 1? Diba dito yung negative? So, may line tayo dyan. Yan yung x is equal to negative 1. Tapos yung function natin, malamang nakaganyan. Tapos kukunin natin yung area na to. Sige, drawing natin ng mas maayos. Yan, ito yung x and y axis natin. Kunin natin tong function na to. Kunin natin yung mga intercepts. I-graph muna natin to. Si x is equal to negative 1. Ito yung negative 1. So, dito yung x natin na negative 1. Ngayon, kukunin natin yung intercept niya dito sa line na to para makita natin yung boundaries niya. Tapos, kukunin din natin yung y tsaka yung x-intercept kung may tatama ba dyan. Paano natin muna kukunin yung, unahin natin yung pagkuha ng intercept natin dito sa line na to. Paano natin gagawin yan? Pag equal lang natin ito, tapos ito. Gamit tayo ng ibang kulay. Ito. So, q of y. So, x na yan. Hindi yan y. Okay? Ito yung q of y natin. Q of y. Ganyan. Kasi magsasubstitute ka ng y para makuha mo ay x. Kaya x din lang yan. Kasi kukunin mo nga yung x eh. Magsasubstitute ka nga ng y para makuha mo yung x eh. E di x din lang yan. So ito ay x is equal to 3 minus y cube. Ay cube. Bakit cube yan? Squared dapat pala. Squared yan. Squared to. Ayan. So i-equal natin tong dalawang to para makuha natin yung intercept natin dito. So negative 1 is equal to 3y squared. 3 minus y squared. Kunin natin yung y. Y squared is equal to, so ito lipat natin doon, ito ilipat natin doon. 3 plus 1. 3 plus 1 ay 4. So 4 na ito. Square root natin, square root. So y is equal to 2 times 2, 4. So 2 ang square root ng 4. Nakuha natin yung intercept nito. Ay, square root pala. So plus minus yan. Plus minus. Dalawa ang lalabas. Pag nag-i-square root kayo ng number, dalawa ang lalabas dyan. Yung roots niya ay positive tsaka negative. So bali ang roots natin ay y is equal to positive 2 tapos y is equal to negative 2. So tandaan nyo yun ha. Pag mag-i-square root kayo, dalawa ang lalabas. Palagi yan. So positive 2. Positive 2, ito yung 1, ito yung 2, ito yung positive 2. So dito. Itong point na ito. Yung negative 2, ito yung 1, ito yung 2. So dito. Ito yung palitan natin ng kulay. Ito, para kitang-kita. Yan, tapos yan. So, ito pa lang points natin. Hindi pa natin ma-plot. Kaya, hanapin natin yung x and y intercept. X is equal to 3 minus 0 squared. So, ang x mo ay equal sa 3. X is equal to 3, 1, 2, 3. Nandito yung point. Paano yung nandito? Tapos yung nandito. Hanapin natin. So, anong point yun? Di ba tatama sa y? So, hanapin natin yung y-intercept. Set yung x sa 0. 0 is equal to 3 minus y squared. Y squared is equal to, ito, lipat doon sa kabila. Negative 3. Ay, mali. Ito pala yung nilipat natin doon. Kaya naging positive. So, 3 na to. Square root ng cancel to. Y is equal to plus minus square root of 3. So, dalawa yan. Plus minus. Pares lang yan sa 1.73. Plus minus. 1.73. Ito yung 1.73. Kunyari, nandyan. Ayan. Rough sketch lang. Tapos ito nandito. Yan yung negative. Ito yung positive. So, yung graph natin ay probably ganito. Ganyan. Ganyan. So, ang area na kukunin natin ay ito. Yan. So, kunin natin. So, para makuha natin yan, so, hindi na siya bounded dito sa y na to or dito sa x na to. Diba kanina yung example natin, ito, yung curve niya isa. Bali, ito yung una nating curve. Tapos yung curve na isa natin, yung x-axis mismo. Ito hindi na. Hindi yung y-axis mismo. May line. Bali, ang kinukuha na natin dito ay area, two curves. Ito yung isang curve, yung line, tapos ito yung isang curve. So, bounded by two curves na. Paano i-analyze muna natin, intindihin natin kung anong nangyayari. So, kung 'di ba kung ganito yung function mo, nyari f of x yan,
ito yung area na kinukuha mo. So, ang area niyan ay equal sa integral ng f of x dx. Tapos, for example, ito yung q of x mo. Parehas kunyari ito, AB, ito rin AB. Ayan. Ang area mo na ay integral ng q of x kunwari ito q of x dx. Ngayon, paano kung ganito na yung hinanap mo? Ayan, tapos yan. So, ito yung q of x, ito yung q of x, ito yung f of x. Ang gusto mong hanapin ay yung area na ito. So, A pa rin to, tas B ito, yung area na ito. Kung iisipin mo, di ba, difference lang neto, tapos ito. Bali, ang ginagawa mo, kunwari, kunin lang natin ito itong area na kinukuha natin. Ito si f of x. Ayan, mas malaki siya. Tapos andito si q of x. Yung sa f of x. Ito yung sa q of x, yung green. Baka may colorblind. Palitan natin. Ito yung sa q of x, yung pink. Ayan. Ito yung sa q of x. Para makuha mo itong area na red, itong red, di ba? I-minus mo lang yung area ng f of x sa q of x. Ang matitira, ito na lang. Ito na lang red. So, yan yung makukuha mo. Bali, ang ginawa natin ay area nito minus area nito. Bali, ang magiging equation natin ay equal sa integral ng f of x minus q of x dx. Yan. Yan lang yung gagamitin natin dito. Itong curve na ito minus sa curve na ito. So, bali, itong area na ito, ima-minus natin sa area nito para makuha natin to. O, ganun lang. So, sulat natin A is equal to integral ng A to B f of x, ay q of x pala, q of y minus f. So, isulat natin, ang area natin ay equal sa integral ng ano yung bound natin. Ito yung boundary natin, di ba? Negative 2 ito positive 2. Nakuha natin yan kanina. Yung x natin, yung y natin is equal to square root of 4. Kaya negative 2, positive 2. So, negative 2 ito, positive 2 ito. Papag-minus natin yung function na to, tas yung function na ito. So, ito muna. Yung function na yan ay ito naman eh. So, 3 minus y squared minus x is equal to 1. So, negative 1 yan. Negative 1 dx. So, ang area natin ay equal sa, integrate natin to. Ito muna, 3y minus y cube over 3 minus ito, negative 1. Wait, hindi pala to dx, dy dapat yan. dy. Negative 1y. So, ito ay magiging plus na. Barahin na natin. Plus na ito. So, 3y plus y. A is equal to 4y minus y cube over 3. Yan ay evaluate natin sa negative 2 to 2. Ang area natin ay, substitute natin yung 2. 4 times 2 minus 2 cube over 3. Yan ay ima-minus sa 4 times negative 2 minus negative 2 cube over 3. 4 times 2 ay 8. 2 times 2 times 2. Yan ay 8 tapos over 3. So, ang area natin dito ay 8 minus 8 over 3. Yan ay ima-minus sa 4 times negative 2 ay negative 8. Negative 2 times negative 2 times negative 2 ay negative 8. So, yan ay ima-minus sa negative 8 minus 8 over 3. Negative pala yan. Makukuha nating area dyan ay 32 divided by 3. Yan yung area natin. So, depende sa unit kung anong gustong unit. Ito yung area na ito. Yan, nakuha na natin. So, recap. Ito ay area under two curves. Ito yung isang curve, ito yung isang curve. Ang gagawin mo lang ay i-minus mo itong curve na area na ito, yung area ng curve na ito, sa curve ng area nito. Yun ay ito. Tapos, integrate mo na. Tapos, nakuha mo na yung area. Okay, medyo hirapan naman natin. Paano kung ganito na? Find the area bounded by x. Y is equal to x squared minus 4x, tsaka y is equal to 6 minus 3x. Unang gagawin, mag-graph ulit. Okay, ito yung y, tapos ito yung x. Isa-isayin natin. So, i-graph muna natin to. So, ang hinahanap nating area ay ito. Area bounded by itong curve na to, tapos yung line na to. Okay, kunin natin yan. Paano? Itong nasa taas na to, minus itong curve na ito. Pero, kailangan muna natin mahanap kung ano yung boundaries niya. Dito, tapos yung nandito. Kaya, hanapin natin yung intercept nila. Ng intercept ng dalawang curves, i-equate lang silang dalawa. X squared minus 4x is equal to 6 minus 3x. Kunin natin yung x. So, x squared minus 4x plus 3x minus 6 is equal to 0. X squared minus x
minus 6 is equal to 0. Factor natin to. Negative 6. Yan ay siguro 2 at saka 3. Negative to. Pag minultiply, negative 6. Pag pinag-add, negative 1. So yan nga. X plus 2. So nag-factor lang tayo X minus 3. Equal yan sa 0. Factoring to. May video na ako dyan. Panoorin nyo na lang kung nahihirapan pa kayo. Kinuha lang natin to. Kung nag-isip tayo ng numbers na pag minultiply natin, 6 ang lalabas. Pag pinag-add, negative 1 ang lalabas. Negative 6 pala ang lalabas pag pinag-multiply. So, x plus 2 equals 0. X minus 3 equals 0. Kunin natin. X plus 2, ayan ay x is equal to negative 2. Tapos ito naman, x is equal to positive 3. So, ang intercept nila ay dito. Ayan. Ito. Tapos ito. Dito dapat yung intercept nila. Yan sila magdidikit. Diin lang kasi accurate yung pag-graph ko. Pero dun sa 2, dito sa 2, negative 2. Okay, nakuha na natin lahat ng kailangan, kaya mag-solve na tayo. Okay, kunin na natin tong area na ito. A is equal to the integral of yung boundary natin, negative 2 to 3. So, negative 2 dito, papunta dito sa 3. Yan ang minus lang neto, tapos neto, para makuha natin yung area na to. So, ito muna, yung nasa taas, ito yon 6 minus 3x, yan ay minus sa x squared minus 4x. So, simplify natin, loob natin to dyan, distribute natin. Ang kakalabasan niyan ay negative x squared plus 4x. Negative 3x plus 4x, yan ay magiging a is equal to integral of 3, negative 2, 6 plus x kasi negative 3 plus 4 minus x squared. So, na-simplify na natin, evaluate na natin. A is equal to integral, so 6x plus x squared over 2 minus x cubed over 3. Yan ay evaluate natin from negative 2 to 3. A is equal to 6 times 3 plus 3 squared over 2 minus 3 cubed over 3 minus 6 times negative 2 plus negative 2 squared over 2 minus 3 cubed over 3. Ay, negative 2 pala. Negative 2 cubed over 3. So, i-calculate ko na lang to para mabilis kasi mahaba na tong video. So, input natin 6x plus fraction alpha x squared over 2 minus 3, alpha x pala, raised to 3 over 3. Pindutin nyo lang yung calc, i-input nyo yung 3. Yan, so 27 over 2. Store nyo sa A. Tapos calculate yung negative 2 naman. Shift store B. Tapos pag minus natin yung alpha A, alpha B. Ang sagot ay 125 over 6. Yan yung area natin. 125 over 6. O, diba? Madali lang. Basta naintindihan natin kung ano yung integration. Ito yung area natin. Ganun lang. So, summary tayo. Pinag-usapan natin kung ano ba ang integration, ano yung importance niya, paano siya kinukuha. Inintindi natin na galing lang siya sa maliliit na rectangle, tapos pinanipis ng pinanipis hanggang sa dumami para maging accurate yung pagkuha ng area. Yan lang ay function times yung difference in x. So, nagets natin yung integration, pero saan natin magagamit yan sa real-world application? For example, kunyari civil ka, tapos meron kayong ginagawang building. Yan. Pero yung building nyo, may design. Dinesign ng architecture na ganyan. Kunwari. Para walang sayang na budget, syempre dapat accurate yung pagkuha mo ng area na ito. Kunyari, pipinturahan nyo. Ilang gallons ng pintura ang kailangan nyong bilhin para makover itong area na ito. Syempre, sosobrahan nyo ng konti pero dapat hindi sobra-sobra. So, kailangan nyo mag-integration. Yan, i-integrate nyo to. Kukunin nyo yung area para alam nyo kung ilan na galon ng paint ang gagamitin nyo. Paano kung electronics ka or electrical engineering? E di yung power consumption, power, tapos ito time. Ayan, kunyari nag-work ka sa planta, ilan yung nire-release na power ng planta nyo with respect to time. Kunyari yung graph nyo, gumaganyan-ganyan, ayan. Kukunin nyo kung ilan para makapag-adjust kayo. Ayan, kukunin nyo area na yan. Ganun. So, maraming gamit ang integration. Hindi lang sa area. Meron pang iba. Yung derivative sa rates naman. Sa susunod natin yon i-discuss. So, kung nakatulong to sa'yo, na intindihin yung integration, pag may nagsasabi sa'yo, ano ba tong inaaral natin? Hindi naman natin to magagamit sa totoong buhay. I-explain mo sa kanya na may gamit yan. May purpose ang integration. Pinapadali nito yung buhay natin. Kaya to binigay na blessing kay Isaac Newton.
Alam nyo ba na pinapanaginipan niya lang yung mga calculus numbers? Siya ba yun or si Tesla? Basta merong mga scientists na pinapanaginipan lang nila tapos yung napanaginipan nila, isusulat nila, isosolve nila, tapos may makukuha silang equation. So, possible ba yun kung tao ka? Diba? Parang hindi. Sino yung nagbigay nung panaginip mo na yun? Si God lang may kaya nun. Kaya lahat ng knowledge natin na inaaral natin ngayon galing kay God. Bale, ang ginagawa natin sa pag-aaral ay tinutulungan niya tayo na intindihin yung mga ginawa niyang kakaiba. Yung sobrang hindi natin maintindihan, hindi natin ma-imagine, kaya ine-express natin sa mathematics. Kaya parang language ni God ang mathematics para malaman natin kung paano nag-work yung powers niya, ganun. Yung physics, yung science, yung math. Ayun. So kung gusto mo i-share yung work ni God sa iba, syempre ituro mo din sa iba yung natutunan mo tungkol sa science, sa physics, sa math. Yun yung ginagawa ko sa inyo. Kaya pag may nahihirapan din sa integral, differential, or kahit ano pang math yan, share nyo sa kanila. Ituro nyo sa kanila kahit hindi nyo i-share tong video na ito kasi effective din magpalawak ng isip ang pagtuturo. Kaya ituro nyo sa kanila. Huwag nyo ipagdamot. Yun lang. Peace.